Sa Bangladesh, may mga shipyard na ang bakal ay pinapainit ng lampas 1,000 degrees Celsius habang ang ilang manggagawa kulang sa helmet, mask, safety shoes at protective equipment. Minsan ang sapatos nila, tsinelas na may kasamang matinding pananampalataya. Isang maling spark, hindi ka mareregular. Rekta kang ire-retire ni San Pedro. Sa labas ng pagawaan, may ilog na halos kulay used engine oil. Pero sa gitna ng usok, hirap at panganib, milyong-milyong tao ang patuloy na kumakayod. Hindi dahil gusto nilang maging action star, kundi dahil may pamilyang kailangang pakainin. Ito ang brutal, maangas at nakakalokang kabilang mukha ng Bangladesh. Sa timog ng pampang ng Buriganga River malapit sa Dhaka, makikita ang magkakadikit na shipyard at pagawaan ng bangka. Sa unang tingin parang napakalaking tambakan lang ng lumang bakal. Pero kapag lumapit ka, mapapansin mong hindi normal na lupa ang tinatapakan mo. Halo ito ng makapal na putik, lumang langis, kalawang, basura at kung ano-anong likidong hindi mo nagugustuhing ipalaboratory test. Dahil kapag naapakan mo yan at pumasok ka sa bahay, hindi bakterya ang unang papatay sa'yo, kundi sermon ng misis mong bagong map ang sahig. Sa paligid nakahilera ang dambuhalang propeller, makina, kadena, shaft, gear at mga piraso ng barkong mas mabigat pa sa lahat ng problema mo sa buhay. Hindi ito ordinaryong junk shop. Isa itong industrial battlefield kung saan ang lumang bakal ay pinuputol, nililinis, hinuhulma at binubuhay muli. Mukha itong eksena sa post-apocalyptic movie. Ang problema, walang direktor na sisigaw ng cut. Totoong apoy, totoong panganib, at totoong manggagawa ang nakikipagsabayan dito araw-araw. Matapang ang amoy ng hangin. May usok mula sa welding, nasusunog na pintura, langis at iba't ibang industrial waste. Kapag hindi sanay ang katawan mo, ilang minuto pa lang, mahapdi na ang mata at nangangati ng lalamunan mo. Dito hindi mo kailangang bumili ng smoke barbecue. Ikaw mismo ang ini-smoke ng buong paligid. Umaga, tanghali at minsan hanggang gabi, maririnig ang lagabog ng martilyo, bakal at makina. Maraming manggagawa ang nagtatrabaho ng mahabang oras. Ang ilan ay kulang sa maayos na mask, helmet, sapatos at protective clothing. Dito bawal ang lutang, isang maling hakbang, isang humiwalay na bakal, isang tumagas na tangke, pwedeng matapos ang shift mo kasama pati ang buong season ng buhay mo. May mga manggagawang nakasandals o nakapa habang humahawak ng mainit na metal. May mga kabataang natutong magputol, manghulma at mangwelding hindi sa technical school, kundi direkta sa tabi ng apoy. Walang PowerPoint, walang orientation video, walang trainer na magsasabing any questions. Ang instructor nila, karanasan. Ang examination, aktual na trabaho. At ang passing grade, makauwi kang kompleto pa rin ang daliri mo. Ang malalaking propeller ay inaayos gamit ang mga teknik na ipinasa mula sa matatandang manggagawa papunta sa bagong henerasyon. Maraming sukat ang tinatansya gamit ang mata, kamay at matagal na karanasan. Kapag sumubrang hiwa, problema. Kapag kulang ang welding, problema. Kapag sumabog ang gas cylinder, hindi na problema ang tawag doon. Final episode na. Pero sa kabila ng panganib, kahangangang husay ng mga manggagawa. Ang bakal na para sa ibang tao ay basura na, para sa kanila ay pwede pa maging propeller, makina o bahagi ng panibagong barko. Ang prinsipyo nila, basta bakal, wag mong susukuan. Mas matibay pa yan sa relasyon ng kapitbahay mong 5 beses nang nagkabalikan. At eto pa ang matindi.
Sa ganito kahirap na trabaho, hindi kalakihan ang sinasahod nila. Ang helper ay kumikita ng 615 taka o nasa 300 pesos kada araw. Ang cutter o electrician, 820 taka o nasa 400 pesos. At sa foreman hanggang 600 pesos. Pero maraming temporary worker ang naiulat na mas mababa pa ang aktual na kinikita. Madalas walang paid leave, ID card o pensyon. Sa trabahong buhay ang puhunan, ang pinaka-unlimited na benepisyo, usok, kalawang at kaba. Pero ganun pa man, napakalaga ng ganitong industriya sa Bangladesh. Dahil ang bansa ay pinagdurugtong ng napakaraming ilog, mahalaga ang mga ferry, cargo, vessel at maliit na bangka sa pagbiyahe ng tao, pagkain at produkto. Kaya kailangan patuloy na umaandar ang kanilang mga sasakyang pandagat. At dahil mahal ang bagong materyales, halos bawat bahagi ng lumang barko ay pinakikinabangan. Ang lumang shaft, gear, kadena at makina ay nililinis, inaayos at ginagamit muli. Kahit mukhang isulukan na ng dagat ang pyesa, may manggagawang titingin dito at magsasabing, pwede pa yan boss. Konting welding, pintura at dasal lang. Ang logistic dito ay hindi palaging pinatatakbo ng crane, forklift o mamahaling makina. Madalas pinapatakbo ito ng likod, balikat at tuhod ng tao. Ang malalaking pyesa ay nilalagay sa simpleng kahoy na kariton. 5, 6 higit pa manggagawa ang sabay-sabay na humihila. Kapag gumalaw ang kariton, tagumpay. Kapag hindi gumalaw, dagdagan ng tao. Kapag nasira ang gulong, tingin mo na sa langit, tsaka tulak ulit. Human-powered forklift ang sistema. Walang diesel, walang battery. Ang fuel, kanin, tsaa at matinding pangailangan. Mas nakakagulat, ilang metro lamang mula sa shipyard ay may mga bahay, tindahan at barbershop. Sa isang gilid may nagwe-welding ng barko. Sa kabilang gilid may nagpapagupit. Kapag tumalsik ang spark, libre na rin ang hair highlight. May mga batang naglalaro malapit sa buhalang katawan ng barko. Ang mga residente naman ay sanay na walang tigil na lagabog ng bakal. Sa kanila, normal na tunog yon. Sa atin, 3 minuto pa lang, may nagpo-post na sa barangay Facebook group, Admin Paki-Anonymous. Sino po yung walang tigil sa pagmamartilyo? Kung engineer ka, baka mapaagang maintenance ng blood pressure mo rito. Ang ilang barko ay hindi ginagawa sa modernong dry dock. Nakatayo lamang ang mga ito sa maputik na pampang, suportado ng malalaking bloke at troso. Sa ilalim ng toneladang bakal, may mga taong nagkikiskis ng kalawang, nagpuputol ng steel plate at nagwe-welding ng nakatingala. Limitado ang harness, limitado ang safety gear, pero unlimited ang tapang. Kapag handa na ang barko, wala ring sosyal na launching system. Nilalagyan ng langis ang mga troso, saka sabay-sabay na itinutulak ng mga manggagawa ang barko papunta sa ilog. Ang puhunan, lakas, tiempo at teamwork. Ang insurance policy, bahala na ulit si Batman. Pero habang nabubuhay muli ang mga lumang barko, unti-unti namang namamatay ang Buriganga River. Sa loob ng maraming taon, napunta rito ang langis, chemical, sewage, plastic at basura mula sa iba't ibang gawain sa paligid. Ang dating buhay na tubig ay naging maitim, malapot at mabaho. Sa ilang bahagi nito, lalo na kapag tag-init at mababa ang agos, napakababa ng oxygen sa tubig kaya hirap mabuhay ang mga isda. Kung video game ang Buriganga, pula na ang health bar. Mula sa shipyard, pumunta naman tayo sa Sadargat, ang pangunahing river terminal ng Dhaka at isa sa pinakabalang pantalan sa bansa. Araw-araw, libo-libong pasahero at porter ang dumaraan dito. Kapag holiday season, lalo na tuwing Eid, pwedeng maging sobrang siksikan ang terminal. Ang mga porter ay nagbubuhat ng dambuhalang sako, kahon at produkto mula sa mga barko. Mula sa dagat,
umaalis ang malaking passenger ferry na tinatawag na launch. Ang ilan ay may 2 o 3 palapag at nagdadala ng mga pasahero patungo sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Para sa maraming ordinaryong manggagawa, ito ang abot kayang paraan para makauwi sa kanilang pamilya. Pero kapag holiday rush, hindi na ferry ang tingin mo. Sardinas Deluxe na may makina. Sa paligid ng terminal, nagsama-sama ang bus, minibus, bicycle, rickshaw, motorized rickshaw, kariton at libu-libong taong naglalakad kung saan-saan. Lahat bububusina, lahat nagmamadali, lahat gustong mauna pero halos walang umaabante. At yan ang kabilang mukha ng Bangladesh, kung saan binubuhay nila ang patay na bakal habang sariling buhay ang araw-araw nilang itinataya. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at mag-subscribe sa Tito John's TV. Shout out kina Malin Malabog, Mary Joy Palatao at Bechay Malabog, G from Calgary, Canada, Luz Bovida, Mariaso Coromeja from Italy, Tesoro from Germany. Happy birthday kay Alexis Harma, Circus from Cebu City, Romeo Espiritu at Manyang Adonis from Milan, Italy, Raden Arcasaha from Giwan, Zamboanga City, Nora Calov TV from Batasan Hills, Quezon City, Abardo Lasa and Hildao family ng Kabangkalan City, Negros Occidental at Luisito Cometa ng Las Piñas. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.